cross your mind na i-sacrifice mo ang love, ang family mo, pumunta sa ibang bansa para gano'n. Kaya mo bang gawin yung ginawa ni Clark o ni Leia para sa pamilya? Yung honest answer ko, Hindi, yung dishonest answer. Sorry. hindi ko po talaga siya kaya. Hindi ko kaya iwan yung mami ko eh. Kahit may offer na maganda, movie with, Hindi ko kaya siya permanently. Pero Okay. like, if for a while then I get to come back, okay lang naman sa akin yun. Pero so would you say talagang hirap ng character na pinagdaanan ni Leia at ni Clark? Mahirap. Mahirap naman po talaga kasi I have aunts and uncles who are OFW also. So nakikita naman, very common naman siya sa buhay ng Pilipino na may OFW ang kamag-anak or may kilala kang OFW. So makaka-relate naman talaga lahat ng tao sa story natin. Tsaka yung feel mo yung masulot yung girlfriend mo si Leia ng isang di ba, amboy na naandoon. Oo. Okay. Pero ganyan. Tito Nanette, sa tinakbo po ng career niyo sa industry, may chance ba na may offer tapos almost gusto mong i-grab and live there permanently? Di ba sabi mo, sacrifice Yeah. and family? Mm-hmm. Okay. I'd like to consider myself as married to my family. Dahil kasi yung sacrifice na ginawa ko, imbes na magpakasal ako, dun sa mga nandun, Okay. taga-ibang bansa, parang hindi ko kaya dahil kasi mahal ko yung career ko tsaka mahal ko yung aking family. May ganun po sa buhay niyo before? Yes. Okay. Up to now. Ah, Meron pa rin. Pero Aray. nandyan lang siya. Pero nandyan lang siya. Ha? So, pwede Siya ang pa rin pala. nagsasacrifice ngayon. So andito siya? Well, no. Okay. Andun siya. Andun siya. So, sacrifice, love, and family. Well, I'd like to say na I have sacrificed a lot for my family. I love my family so much. And it goes without saying that I also love my career. And Correct. everything is here in the Philippines. So hindi I kailangan. love the Philippines. Okay. Miss Pai, ikaw, meron bang sa buhay mo? Ako, katulad din niya, be honest na yung dishonest answer. Yung plastic lang ako. Ikaw, yung char-char lang. Char-char lang. Papress ko. Hindi. Press ko na answer. Hindi ko kaya. Actually, two of my siblings, yung dalawang ate ko nasa States, Okay. doon na sila nag-base. After college kasi, at that time, di ba yung nagkaroon pa ng martial law, parang pinapadala kami. Hindi ko na po kasi inabot yan. Charing na. Kasi yung gano'n, yun, kami lang ng brother ko yung nanatili dito kasi talagang ayaw namin doon. Even now, ayoko, Okay. yung honest answer ko. Tapos, believe ako, when we went to San Francisco, it was an eye-opener also for us, lalo na para sa akin. Kasi nakakabilib talaga yung mga OFW. Di ba, when you think of OFW, kasi you think of Asian countries, Middle East, katulad na naman dito other people. Pero yung mga nasa Amerika din, na malayo sa support system nila, yung family nila, nakakabilib kasi talagang sakripisyo talaga na malayo sa pamilya. Tapos yung isipin mo na ginagawa talaga nila yun para sa pamilya nila. So ako, aminado ako, hindi ko kaya yun. Sasabihin ko na lang, kaya ko pa rin magsakripisyo dito para sa inyo. Pero yung dalawang siblings mo kaya, no? Nagawa nila. Oo, din na. Tapos sinubukan nilang bumalik, hindi na makabalik. Kasi iba na eh. Sanay na doon. Okay. Thanks, Miss Pai. Miss B, si Bianca, did it ever cross your mind na gawin yun na mga ibang bansa at isakripisyo ang pamilya rito? Parang sa aming magkakapatid, wala po. Lahat kami naniniwala yung parents namin na nandito sa Philippines yung buhay namin. Kasi parang dito kasi, meron kaming mga sarili-sariling sakripisyo para sa pamilya. Mm-hmm. Marami naman pinagdadaanan, normal naman po yun sa isang pamilya. Pero, pangingibang bansa, parang hindi. Pero may kapatid kang FA, ano? Tama ba? Ako po yun, nag-FA po. Okay. Pero Manila-based lang, Philippine Airlines. Uwi-uwian lang, gano'n. Yes, nag-Manila-based kasi nga po, parang ayaw ako ng mami ko payagan ako mag-Emirates or Qatar kasi malalayo. Very close family ties kami. So, ayaw nila na may makalayo sa amin. So, hindi mo kaya. Ayan. Sir Joel, kaya, the Hollywood dream, I'm sure it was offered to you before. Mahal ko Pilipinas para pero naranasan ko yung konti nung ginawa namin yung Batang West Side, tsaka nag-play ako sa New York. So I was away for 8 months. 8 months lang naman.
Pero ang lungkot, Bumalik ka 2008 ba, tama? 2000 yun at 2001 ako bumalik. Ang lungkot lalo na dead of winter, naglalakad ka mag-isa, hindi mo makayanan yung feeling na namimiss mo yung True. pamilya mo. Sabi nga nila, walang gamot sa lungkot. Parang yun ang naranasan ko. So ayoko na maranasan muli. Naka 8 months ka din, so tama na yun. Si Nadine, were you asked not the same question or not yet? Kaya mo ba? I'll be, ano na po, punta na po ako sa point ko, hindi ko po kaya. Kasi po yung family ko po, hindi ko po kayang mahiwalay sa kanila ng matagal po. Madali po ako ma-homesick. Tapos yung sister ko po, hindi ko po kayang, hindi ko makikita ng matagal. Sabi ko po, din po kasanay. Tsaka yung buhay ko po kasi ever since dito po talaga. So hindi ko po kayang iwanan yun. Okay. Yun po. Ito ibang case si James. Nagawa mo. You're able to do it na you're from Australia. Tapos, Andito ka ngayon. Now I became successful. I'm Uh-huh. supporting my family in Australia, so like that. Oo, pero cute yung case mo kakaiba. So I guess yes, I Thank would do you. that. Thank you, James. We'll limit na to 3 more questions Yes, before partner. we wrap this up. We have a question for Bianca Manalo. You took on kontrabida roles in the past.